Selena, POV. Hi! Kanina ka pa? Nakangiti kong bati kay George na maabutan ko siyang nakasandal sa kanyang kotse dito sa labas ng gate namin. Gustuin ko man sana siyang ipakilala kina mommy at daddy, kaya lang maaga naman silang umalis kanina. Sa susunod na lang siguro. Marami pa namang araw eh. Ayos lang, sakto lang din ang pagbaba mo. Nakangiti niyang sagot sa akin at kaagad na kinuha sa akin ang aking malat at nilagay niya yon sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Napaka-gentleman naman kasi talaga ng boyfriend ko. Lalo na nang pagbuksan niya ako ng pintuan ng kanyang kotse at inalalayan ako makapasok sa loob at makaupo ng maayos. Nang masiguro ni George na komportable na ako sa aking kinaupuan, kaagad na rin siyang umikot sa kabilang bahagi ng sasakyan at pumesto sa manibela. Nang may kabit niya ang sarili niyang seatbelt, mabilis na niyang pinaharurot ang sasakyan paalis. Hindi naman mawala-walang ngiti sa labi ko. Excited kasi talaga ako na makilalang iba pa niyang mga kadugo eh. Ang mommy niya, ang daddy at ang iba pa niyang mga kamag-anak. Diretso kami ni George sa docking station kung saan nandun ang yate na gagamitin sa paglalayag. Ito ang kauna-unahan kong pagkakataon na makapag-explore sa dagat ng mahigit sa 24 oras. Kaya naman hindi ko mapigilan ng makaramdam ng excitement. Kung magiging maganda ang experience ko sa paglalayag namin ito, parang gusto kong hikayatin din sila mommy at daddy kasama ng mga kapatid ko. Nasubukan din ng ganitong klaseng party-party. We're here, narinig kong sabit ni George pagkatapos niyang may parada ng maayos ang kanyang sasakyan. Sa pagbaba namin sa kotse, itinuro niya kaagad sa akin ang yate na gagamitin namin. May mangilan-ngilan na rin ako nakitang mga sumasakay at kung hindi ako maaring magkamali, makakasama namin sila sa paglalayag na ito. You know what? Hindi ka naman maboboard sa paglalayag nating ito dahil kasama din naman si Glenda eh. Nakangiting imporma ni George sa akin. Bulat ako na patitig sa kanya. Isa sa mga kapatid ko ay nasa entertainment industry. Si Leon Montano. Nakangiti muling bigkas niya. What? Kapatid mo si Leon? Hindi ko mapigilang bigkas. Nakangiti naman siyang tumango. Yes, kilala mo siya? How? Nakangiting tanong niya sa akin. Of course, dahil kay Glenda. Kagad ko rin naman sagot sa kanya. Ah yes, si Glenda. Ang girlfriend ng kakambal mo? Bigkas niya naman. Hindi ko naman mapigilan na muli ko namang mapigilan na muling magtaka. Nahihimigan ko kasi sa boses ni George ang pagkadismaya. Dati hindi ko alam kung sila pa ba hanggang ngayon. Kasawal kong sagot sa kanya. Tinanguan niya lang ako at kinuha ang bag ko na nasa loob ng sasakyan bago niya ako inalalayan na maglakad patungo sa yate. Pagdating sa loob, kagad na sumalubong sa akin ng magarbong ayos ng buong paligid. Parang nasa loob lang kami ng isang magarang hotel dahil sa ayos. Dumiretso na muna kami ni George sa isang silid para iiwan ng bago bago kami muling lumabas at dumiretso sa umpukan ng mga bisita. George, mabuti naman at dumating ka na. Kanina ka pa hinahanap ni Princess. Kaagad na bati sa kanya isang lalaking familiar sa akin ang muka. Kung hindi ako maaring magkamali, siya yung lalaking kasama ni Alina nung nakita kami sa isang mall. Nakalimutan ko lang ang pangalan niya pero hindi talaga ako maaring magkamali. Siya yun. Bakit daw Kuya Archer? By the way, si Selena nga pala, girlfriend ko. Babe, si Kuya Archer ko nga pala. Siya yung isa sa mga 5 kong half-brother. Siya din ang may kaarawan ngayon. Nakangiting pakilala ni George. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Kasama ko noon si George sa mall nung una ko nakita tong si Archer pero never niya ipinakilala sa akin na kapatid niya. Hi, mabuti naman at sumama ka kay George, Selena. Nakangiting bigkas ni Archer sabay lahad ng kamay sa harap ko. Kahit na nagtataka, wala akong choice kung hindi makipagkamay sa kanya. Ayaw ko namang magmukha akong bastos sa harapan ng kadugo ni George, no? Hello po, happy birthday, kimi kong sagot. Naramdaman ko pa ang pagpisil niya sa palad ko, kaya naman pasimple kong binawi kaagad ng kamay kung wala yatang balak pakawalan. Feel at home, Selena. Nakangiting bigkas ni Archer at kaagad na kaming iniwanan ni George para salubungin ng iba pang mga pumapasok na bisita. Kapatid mo siya? Bakit hindi mo nabanggit sa akin to noon sa mall? Nagtataka kong tanong kay George nang kaming dalawa na lang ang naiwan. Ah, yun ba? Busy pa kasi siya noon eh. Siya nga pala babe, ano nga palang gusto mong inumin? Ikukuha kita. Nakangiti niyang sagot sa akin sabay hila sa isang upuan at inalalayan ako makaupo. Any kind of juice?
Walang gana ko sagot. Nakaramdam kasi talaga ako ng disappointed eh. Pakiramdam ko may mga bagay na inililihim si George na dapat kong malaman. Katulad na lang siya pagkakaroon niya ng kapatid sa iba't ibang babae. Mabilis namang umalis si George kaya naman naiwan ako mag-isa. Wala sa sariling nilibot kong tingin sa paligid at ganun na lang ang gulat ko nang mula sa pintuan napansin kong pagpasok ng isang familiar na mukha. Si Alina? Yes, si Alina. Anong ginagawa niya dito sa yate? Bakit nandito din siya? Huwag niyang sabihin na invited din siya sa pagtitipon na to. Wala sa sariling kaagad ako napatayo para sana puntahan si Alina at tanungin kung anong ginagawa niya sa pagtitipon na to. Huwag niyang sabihin na pati dito ba naman sumama pa rin siya. Ano ba talagang nangyayari sa babaeng to? Bakit pakiramdam ko sobrang liit ng mundo namin? Si Lina? Palapit na ako kay Alina na isang familiar na boses naman ang aking narinig na tumatawag sa pangalan ko. Wala sa sariling napabaling ako ng tingin at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ko si Glenda. Glenda? Mahina akong sabit at mabilis na naglakad palapit sa kanya. Nakangiting nakipagbeso siya sa akin. Nandito ka din? Teka lang, sino kasama mo? Nakangiting tanong niya sa akin. Si George, sinama niya ako dito. Naku, mabuti naman at nandito ka rin, Glenda. At least may kakilala na ako ngayon dito. Nakangiti kong sagot sa kanya. Yes, ganun din ako. Alam mo kung hindi lang ako nagpa-impress kay Director Leon, wala talaga akong balak na umattend sa ganitong event. Imagine 3 days daw tayong walang ibang gagawin kung hindi ang tumitig sa karagatan. Natatawa niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Pasimple kong inilibot ang tingin sa paligid pero ganun na lang ang pagkadismayang nararamdaman ko nang mapansin ko na wala na si Alina. Medyo dumadami na rin ang mga bisitang dumarating at mukhang anumang sandali maglalayag na kami. Sa bagay, mahaba pa naman ang oras. 3 araw at sa 3 araw na yon, alam ko magkukrus din na landas namin ni Alina sa malaking yate na to. Sana isinama mo si Stel, si Lina. Heist, miss na miss ko na siya. Medyo busy ako nitong mga nakarang araw, kaya hindi kami masyadong nakikita. Teka lang, kamusta na nga pala siya? Muling tanong ni Glenda sa akin. Alam kong hanggang ngayon malaki talagang pagkakagusto niya kay Stel. At kung ako lang talagang masusunod siya, di talagang gusto kong makatuluyan ng kapatid ko. Kaya lang sa nakikita ko kay Stel, mukhang wala talaga siyang gusto kay Glenda. Mukhang mas matimbang sa puso niya si Alina. Kaya ano pa nga bang magagawa ko kung hindi ang dumistansya na tuwag nang makialam pa sa relasyon ng may relasyon? Natuto na ako ng malaking lesson sa buhay ko. May mga tao na saktan dahil sa pagiging pakialamera ko at ayaw ko nang ulitin yon. Uy, Miss Glenda, nandito ka rin pala. Abala kami sa pag-uusap ni Glenda ng isang showbiz reporter ang lumapit sa amin. Wala sa sariling kaagad na nagpadistansya ako dahil mukhang may interview pa yata na magaganap. Babe, nandito ka lang pala. Heto na palang drinks mo. Sa paglayo ko kay Glenda, siyang lapit naman ni George sa akin. Habang tumatagal lalong dumadami ng mga tao sa buong paligid, isa nga pala talaga tong malaking party na sa laot magaganap. Pasensya na George, nakita kasi kami ni Glenda at nagkumustahan na konti. Nakangiti kong sagot sa kanya. Napansin ko na patangulang ito at muling inabot sa akin ng isang kupita na may lamang kung hindi ako maaaring magkamali ay wine. Ang naalala ko kanina nag-request ako sa kanya ng juice at hindi ko naman nakalain na wine ang ibibigay niya sa akin. Gayon pa man hindi na ako nagreklamo pa. Nag-effort na nga itong nobyo ko na kunan ako ng maiinom, magrereklamo pa ba ako? Teka lang pala George, napansin ko kanina si Alina, nandito din pala siya? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Muli kong inilibot ang tingin sa paligid pero ganun na lang pagkadismay ako na hindi ko na makita ang presensya ni Alina. Hindi talaga ako maaaring magkamali kanina. Si Alina talagang nakita ko eh. Ha? Si Alina? Right, nandito siya. Baka nasa private room niya or kaya sa roof deck. By the way, paalis na tayo. I hope na mag-enjoy ka sa party nito, babe. Nakangiting sagot ni George. Sabay taas ng hawak niyang kupita na may lamang alak, sabay taas bago niya yun isinang tungga. Ginaya ko naman ang ginawa niya. Sumimsim ako ng konting alak mula sa kupita at kagad na gumuhit ng medyo mainit na likido sa aking lalamunan. Hindi naman itong first time na pag-inom ko ng wine at alam ko hindi naman ito nakakalasing ng basta-basta. Pwede mo ba akong dalhin sa kanya? I mean, kay Alina, nakangiting tanong ko kay George kahit nang totoo naguguluhan akong isipin na hanggang ngayon may komunikasyon pa rin pala si Alina at George. Napansin kong saglit tong natigilan sabay iling. I don't think kung pwede ba. Ang alam ko kasi kapag mga ganitong oras nagpapahinga siya eh. Later na lang siguro babe. Nakangiting sagot ni George sa akin na labis kong kinagulat. Paano niya namang nasabi sa akin na kapag mga ganitong oras nagpapahinga si Alina? Bakit? Palagi ba silang nagkikita ng babaeng yun?
Ano ang ibig mo sabihin? Paano mo nasabing nagpapahinga siya? Nagtataka kong tanong. Kaya lang bago pa nakasagot si George, nabaling naman ang tingin niya sa lalaking palapit sa amin. Kaagad na nalaki ang mga mata ko sa gulat nang makita kong mukha ng lalaking bigla na lang pumutol sa seryosong pag-uusap naming dalawa ni George. Kuya, mabuti naman at lumabas ka rin sa lungga mo. Akala ko ba hindi ka sasama? Nakangiting tanong ni George sa lalaking kakarating lang. Hindi ko naman malaman kung anong gagawin ko. Anong ginagawa ng isang Damon Monte Carlo Montano sa pagtitipon na to? Kaano-ano siya nila George at ang birthday celebrant. Saka bakit tinawag siya ni George na kuya? First time umaten ni Princess sa mga ganitong klaseng pagtitipon at dapat lang nakasama ako. Narinig ko seryosong bigkas ni Damon kay George. Nalabis kong ipinagtaka. Princess? Sino? Ano ba? Bakit feeling ko sobrang gulo? Bakit nandito ang lahat ng mga taong hindi ko inaasahang makikita sa pagtitipon na to? May kasama ka? Narinig kong tanong ni Damon kay George. Kahit na nakabaling ang tingin ko sa kabilang direksyon, alam kong akong tinutukoy ni Damon. Yes, sinadya ko talaga na ibaling kong tingin ko sa kabilang bahagi dahil natatakot akong tumitig sa Damon na to. Hindi ko siya kayang tingnan at kanina pa ako nagdarasal na sana hindi niya ako mamukhaan. God, kung pwede lang sana umatras at huwag nang dumalo sa pagtitipon na to, gagawin ko talaga. Kaya lang nag-uumpisa ng pumalaot ang yati eh. Wala na akong choice. Kung hindi ang tiisin ng 3 araw at iwasan na magkursulit ng landas naming dalawa ng damo na to. Dito sa loob ng yate. Ah, yeah, si Selena. Girlfriend ko. Babe, si Kuya Damon nga pala, panganay sa aming magkakapatid. Narinig ko pa kilala ni George sa aming dalawa ni Damon na labis kong kinagulat. Panganay? Panganay mo kapatid? Mahina kong sambit. Pakiramdam ko bigla ko nawalan ng poise sa aking mga nalaman. Ni sa hinagap, hindi man lang pumasok sa isipan ko na magkatugo pala tong si George at ang Damon. Akala ko talaga noon magkaapelido lang sila eh. Ah, Selena? Selena, wala sa sarili na patitig ako kay Damon na sabitin niyang pangalan ko. Napansin ko ang kakaibang titing na ipinupukol niya sa akin kasabay ng paglahad niya ng kanyang kamay. Nice to meet you, Selena. Nakangisi niyang sambit, wala sa sarili na patitig ako kay George. Hindi ko kasi malaman kung tatanggapin ko bang pakikipagkamay ni Damon sa akin or hindi. Nahihiya at sobrang iilang ako sa kanya. Babe, tanggapin mo ng pakikipagkamay ni kuya. Ikaw din, baka magtantrum siya at bigla ka na lang ipatapon sa dagat. Natatawang bigkas ni George. Talagang nagawa niya pang magbiro samantalang heto ako, hindi malaman ko anong gagawin. Ano ba talaga? Ano nangyayari? Hindi ko mapigilan na mapabuntong hininga na sumagi sa isipan kong sinabi ni Stel kanina. Ngayon ko lang lubos na naisip na mukhang totoo yatang sinasabi ng kakambal ko ah. Mukhang may punto siya na dapat kong kilalanin na muna si George bago ko lubusang pagkatiwalaan. Hello, mahina kong sambit at napipilitan akong tinanggap ang pakikipagkamay ni Damon sa akin. Nang magdaop ang aming palad, kakaibang init ang kaagad na dumaloy sa bukong pagkatao. Bakit napakainit ng palad niya? Saka bakit? Kakaiba yata itong pakikipagkamay na ginagawa niya sa akin. Ang higpit na nga ng pagkakahawak niya sa palad ko. Talagang pinisil niya pa yun na para bang may gusto siyang ipahiwatig. You have a very beautiful girlfriend, George. Nakangising bigkas ni Damon kay George habang mahigpit niya pa rin hawak ang aking palad. Of course, talagang pumili ako ng babaeng magugustuhan niyo rin kuya. Babaeng alam kong hindi ako mapapahiya. Nakangiting sagot naman ni George sa kapatid niya para bang wala lang sa kanya na hanggang ngayon, hawak pa rin ni Damon ang kamay ko. Imposible namang hindi niya napapansin gayong kaming tatlo lang naman ang magkakaharap. Mr. Damon Montano, kuya, pwede po bang bitawan niyo ng kamay ko? Mahina ako sambit, sapat lang yun para marinig din ni George para naman sana sawayin niya ang kuya niya sa ginagawang hayagang pagpapakita ng interes sa akin. Yes, hindi ako tanga para hindi maramdaman at makuha ang kakaibang titig na ibinibigay sa akin ni Damon ngayon. Titig na may ibig sabihin at kahit na ayaw niyang i-confirm, sa pamamagitan ng salita alam kong naalala niya ako. Naalala niya nangyari sa pagitan naming dalawa sa loob ng kotse. See you around, Selena. Nakangising bigkas ni Damon na sa wakas binitawan niya na rin ang kamay ko. Okay kuya, see you around. Yung pangako mo sa akin, huwag mong kalimutan. Nakangiting sagot naman ni George sa kapatid niya. Napansin ko makahulugan na muna akong tinitigan ni Damon bago nito binaling ang tiin kay George. Sure, kailan ko ba hindi tinupad? Sa usapan natin, nakangiti nitong sagot bago naglakad pa alis. Kapatid mo siya? Wala sa sariling tanong ko kay George nang tuluyan na makaalis sa harapan namin si Damon Montano. Pakiramdam ko biglang lumobong ulo ko dahil sa mga nalaman. Ano pa ba? Ano pa bang kailangan kong malaman? Yes, kapatid ko siya. Actually, kapatid ko siya sa ama at siya ang panganay. Nakangiting sagot ni George sa akin. Hindi naman ako makapaniwala.
Ang birthday celebrant, kapatid mo rin? Sa Direk Leon, kapatid mo rin? Sino pa? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Hindi ko alam kung tama ba tong nangyayari. Lumalabas kasi ngayon na wala talaga akong alam sa kung sino't kung anong klaseng pamilya meron si George. Nandito silang lahat and don't worry, ipapakilala kita sa kanila. Nakangiting sagot niya sa akin para bang wala lang sa kanyang lahat samantalang heto ako. Gulong-gulo sa mga nalaman. How about Alina? Anong papel niya sa pamilya niyo? Seryoso kong tanong sa kanya. Once and for all, gusto ko makilala ang tunay na pagkatao nitong nobyo ko. Hindi pwedeng sa tuwing nag-uusap kami, mabubulaga na lang ako sa mga bagay-bagay na wala akong kamalay-malay. Alina? Ah, yes, I forgot to tell you but Alina is may pamangkin. Nakangiti niya sagot sa akin na labis kong ikinagulat. Pakiramdam ko bigla ako nabingi. Huminto sa pag-inog ang mundot na tulala ako napatitig kay George. Pamangkin? Blood-related si Alina sa mga Montano? Mahina akong bigkas. Nakangiting tumango naman si George. Kailan lang din namin nalaman. Actually, kung noon pa sana namin nalaman, never din talaga sana kami pumayag na pakasal si Alina sa kapatid mo. Ba't nangyari na at wala na tayong magagawa kung hindi mag-move on, right? Nakangiting tanong ni George. Hindi ko alam kung tama bang narinig ko sa pananalita nitong si George pero ramdam ko sa boses niya ang inis. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at nang mapansin ko nakangiti siya sa akin, hindi ko mapigilan na mapalunok ng sarili kong laway. God, ilang beses kong hinusgahan si Alina sa isipan at pananalita na kung sino-sinong lalaking pinapatulan niya. Yun pala kadugo niyang mga yun. Si Archer, si Tio, shit. Si Damon, God, nakakahiya. Tama lang pala talaga nakamuhian ako ni Alina dahil sa napaka-judgmental ko. Hey, what happened? Bakit bigla ka natahimik? Don't tell me na galit ka. Si Lina actually, matagal ko nang gusto sabihin to sa'yo pero hindi talaga ako makakuha ng tiyempo eh. Don't worry, kung ano man ang nalalaman mo ngayon, hindi pa rin mababago ang fact na girlfriend kita. Hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo, Selena. Nakangiti niyang bigkas sa bigagap niya sa kamay ko. Wala sa sarili na pailing ako at mapakala na pangiti. Sorry, nabigla lang ako. Saka feeling ko biglang sumakit ang ulo ko. Pwede bang magpahinga na muna ako? Pilit ang ngiting sagot ko kay George. Napansin ko na natigilan siya sabay tango. Sure, sa cabin ka na muna. Nakangiting sagot niya sa akin at inalalayan niya akong maglakad sa kwarto kung saan namin iniwan kaninang dala kong gamit. Magandang naturang disenyo at feeling ko nasa hotel lang ako. Feeling ko makakapag-relax ako sa silid na to. Malaki ang yate na to. Kung hindi ako maaaring nagkakamali, ginawang naturang yate para sa mga big event. Hindi na ako nagtaka pa kung mabigyan man ako nito ni George ng sariling cabin room dahil girlfriend niya naman ako. So, ayos ka na ba dito? Magpahinga ka na muna dito. Babalikan na lang kita mamaya dito. Nakangiting wika niya pagkapasok ko sa loob ng silid. Pilit ang ngiting tumango na lang ako kasabay ng pagkasara ng pintuan ng silid at tuluyan na ako naiwang mag-isa dito sa silid. Sa totoo lang, sobrang gulong-gulo ako. Paano nangyari to? Paano naging pamangkin ni George si Alina? Sinong tatay niya kung ganun? Ay, ang tanga-tanga ko. Hindi ko pala natanong kay George kung sinong ama ni Alina sa mga kapatid ni George. Wala sa sariling naglakad ako patungo sa kamat para bang hinang-hinala na upo. Sa mga nalalaman ko ngayong araw para bang wala na akong balak pang dumalo sa pagtitipon na to. Para bang gusto ko na lang magpahinga na muna. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Inayos ang unan at nahiga. Pakiramdam ko biglang sumakit ang ulo ko at kailangan ko talaga ng pahinga. Muna para naman makapag-isip ng tama. Dapat pala binigyan ko ng time si Stel kanina na mapakinggan ang kwento niya para sana hindi ako nagugulat ngayon. Ay, nasa na kaya si Alina? Gusto ko siyang makausap ng maayos para makahingi man lang sana ng tawad. Ang tanga ko, ilang beses ko na palang hinusgahan ng isang inosenteng tao kung hanggang langit man ang galit ni Alina sa akin. Wala akong choice kung hindi tanggapin yon. Kasalanan ko rin naman kasi talaga eh, kasalanan ko. Hindi ko alam kung ilang oras na ako nakatulog pero nagising na ako na para bang hindi na ako nag-iisa dito sa loob ng silid. Wala sa sariling napabangon ako at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Nang dumakon tingin ko sa lalaki nakatayo sa may gilid ng kama. Amoy na amoy sa buong paligid ng samyo na sigarilyo na gamit niya. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero ramdam ko malakas na kabog ng dibdib ko. Damon? Mr. Montano? Mahina akong sambit. Yes, si Damon lang naman ang nandito sa loob ng silid. Anong ginagawa niya? Paano siya nakapasok dito sa loob? Hello, Sleeping Beauty. Wow, nagkakasayahan ng lahat sa labas tapos eto ka. Natutulog na parang si Sleeping Beauty. Bigkas niya habang may nakaguhit na kakaibang ngiti ang labi niya. Hindi ko mapigilan na mapalunok ng sarili kong laway. Anong ginagawa mo dito sa loob ng silid? Hindi mo ba alam na nakakaistorbo ka na? Nainis kong tanong sa kanya pero sa totoo lang, sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nakakaistorbo? Ouch! Masakit yun ha?
Nakangisi niyang bigkas habang dahan-dahang naupo sa gilid ng kama. Kaagad naman ako umiwas at dumaos-dos patungo sa kabilang gilid ng kama. Malayo sa kanya. Lalaki pa rin siya at babae ako, tanong maginagawa namin dalawa dito sa silid. Nasaan na ba si George? Hey, relax. Hindi ako nangangain ng tao para matakot ka sa akin ng ganyan. Nakangisi niyang bigkas sabay tayo. Naglakad siya patungo sa kabilang bahagi at kitang-kita ko na nagsalin siya ng alak sa dalawang kupita. Hindi ko mapigilan ang pagdagundong ng kaba sa puso ko nang muli siyang naglakad pabalik sa akin at inabot sa akin ang isa sa mga kupita na may lamang alak. Alak yun, alam ko hindi wine. Wala akong balak na makipag-inuman sa kanya kaya mabilis akong umiling. No thanks, hindi ako masyadong uminom ng mga hard liquor. Bigkas ko't sinabayan ko pa yun ng pag-iling. Napansin ko pagtaas ng kabilang sulok ng labi niya sabay lapag na isa sa mga kupita na may lamang alak sa bedside table. Pwede mong tikman, pero hindi mo pwedeng tanggihan si Lina. Lalo na at nag-effort ako na tagayan ka. Seryosong bigkas na para bang isang nakakatakot na babala na nagpatayo ng halos lahat ng balahibo ko sa aking katawan. Wala sa sariling dali-dali akong bumaba ng kama at halos takbuhin ko ng pintuan ng silid para makalabas. Kaya lang laking pagkadismaya ko ng pagpihit ko sa seradura ng silid ay hindi ko mabuksan yun. Nakalakat na sa likuran ko lang si Damon. Ano bang ginagawa mo? Kapag sinabi kong ayaw ko huwag mo akong pilitin. Galit ko ng bigkas. Naiinis na siya. May balak pa siyang patayin ako sa sindak? Bad girl. Alam mo ito yung gusto ko sa isang babae. Kunwari ayaw. Hard to get pero mukhang fresh. Narinig kong sambit niya at kaagad ako napapiksiin nang dumantay ang kanyang palad sa braso ko. Anong ginagawa mo? Buksan mo pintuan at bitawan mo ko. Harassment tong ginagawa mo at ipapakulong talaga kita. Galit kong muling bigkas. Isang malakas na pagtawang narinig ko sa kanya. Kasabay ng pagdiin ng palad niya sa braso ko at pilit akong pinapaharap sa kanya. Kabastusan na makipag-usap habang nakatalikod ang isa sa kanila. Siguro naman naturuan ka ng mga magulang mo kung paano makipag-usap ng matino sa isang tao, hindi ba? Seryosong bigkas niya. Yes, tinuruan ako ng mga magulang ko kung paano makipag-usap sa isang taong matino. Taong matino lang at hindi kagaya mo na bastos. Nainis kong sagot sa kanya at dali-daling pumihit paharap sa kanya. Kagad na sumalubong sa paningin ko ang madilim niyang aura. Hindi ako natatakot sa iyo, Mr. Montano. Gawan mo ka ng masama ngayon at sisiguraduhin kung makukulong ka. Gigil kong bigkas kaya lang parang wala yatang narinig ang gago. Nilapit na sa bibig kong kupita na may lamang alak bago nagsalita. Drink, inumin mo to kung ayaw mong. Idadaan ko lahat sa sapilitan si Lina. Galit niyang bigkas. Nakangisi naman akong umiling. No, hindi mo ko mapipilit at kahit na kailan hindi mo ko pwedeng pilitin. Galit kong sigaw sa kanya. Napansin ko seryoso nitong pagtitig sa akin bago dahan-dahang nilapit sa sarili niyang bibig. Ang kupita na may lamang alak. Matutuwa na sana ako kaya lang pagkatapos niya kasing ipasok sa bibig niya ang alak, mariin niya ako hinawakan sa likod ng aking ulo. Kasabay ng pagdampi ng labi niya sa labi ko. Bigkas ko habang tikom ang aking bibig dahil gets kung gusto niyang gawin. Alam kong nasa bibig niya alak at balak niyang i-transfer yun sa aking bibig gamit ang kanyang bibig. Nababaliw na siya, nababaliw ng lalaking to. Kaya lang wala na akong magawa pa ng bigla niyang pisilin ng puwet ko. Napaawang ang aking labi kasabay ng pagpasok ng likido sa aking bibig. Nalasahan ko magpait ng alak kasabay ng pagdaloy ng patungo sa aking lalamunan. Kaya malakas ako napapiglas kasabay ng pagbitaw niya sa akin. Sa muling pagtitig ko sa kanya, unang napansin kong ngisi na nakaguhit sa bibig niya na para bang nagtagumpay siya sa gusto niyang gawin sa akin. Bastos! Galit kong bigkas kasabay ng pag-angat ng palad ko at diretso yung lumapat sa kanyang pisngi. Medyo malakas yun kaya naman nagdikha din yun ng malakas na tunog. Shit lady, alam mo bang ikaw na lang kauna-unahang babae na ngas na sampalin ako? Nanggigigil niyang bigkas. Well, congratulations to me kung ganon. Galit kong sagot sa kanya. Binigyan niya ako ng dahilan para sampalin siya. At kulang pang sampal na yun sa kalapastangan na ginawa niya sa akin. Ano kayang gagawin ni Selena ngayon sa pangalawang pagkakataon na corner siya ni Damon? Anong malalaman niya sa pagkatao ni Alina na ikakagulat niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.